Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala o amma ba'd. Inshallah ta'ala, sa araw na ito, sa 26th ng Jumada Thani, year 1446 Badal Hijrah, na naayon sa December 28, year 2024, ipagpapatuloy natin ang dars natin, ang klase natin sa Al-Qawaid Al-Arba' gamit ang syarh ni Sheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. At ang huling nakuha natin ay wahiya at tawhidul khalisu lillahi azza wa jal. At ito ay ang dalisay na tawhid para kay Allah ang makapangyarihan at ang dakila. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala, وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: نعم، وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال. نعم, so sinabi ni Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala at ang mga bagong vocabularies dito ay ang una, ang waqad. At ang possible translation ng word ng waqad ay at katotohanan. At katotohanan. Or sa English, and indeed. At katotohanan kasi may waw. At katotohanan, or sa English, and indeed. At ang next na word ay qaddama. Ang next na word ay qaddama. At ang ibig sabihin ng qaddama ay ipinakilala. Ipinakilala o sinimulan. Ipinakilala o sinimulan. Or sa English, presented or started or introduced. At isa sa mga words na nakuha natin sa simula ay ang word na muqaddima. At ang word na qaddama ay, or ang word na muqaddima ay galing sa word na qaddama, na ibig sabihin ipinakilala o sinimulan. At ang next na word ay lihadhihi. Lihadhihi, para sa mga ito. Ang singular ng talabatun ay talibun. Ang singular ng talabatun ay talibun. At ang next na word ay al-ilm. Al-ilmu. At ang ibig sabihin ng al-ilmu ay ang kaalaman. Al-ilmu, ang kaalaman, or sa English, the knowledge. At ang next na word ay at-tanbihu. At-tanbih. At ang translation ng at-tanbihu ay at ang babala. At ang babala. Or, pwede natin sabihin at makuha ang attention. At makuha ang attention. Sa English, pwede natin sabihin the reminder. Or to alert. Or to draw attention. At ang next na word ay sayaquluhu. Sayaquluhu. At ang hakikatan ng word ng sayaquluhu ay may tatlong words dito. Ang first ay sin. At para sa mga nakapag-aral ng Nahu, alam nila na ang sin ay tinutukoy para sa kapag papasok ito sa fi'lun mudari, sa present tense, tinutukoy ito sa future tense. Something na mangyayari in the future. At ang next na word ay yaqulu. At ang yaqulu ay ibig sabihin sasabihin niya. Sasabihin niya. At ang hu babalik kay Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. So ang sayaquluhu, rough translation, ang kaniyang sasabihin. Ang kaniyang sasabihin, or he will say. Sa English, he will say. Sa jumlatan, overall translation ng phrase na nakuha natin, وَقَدْ قَدَّمَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ بِمُقَدِّمَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا الدُّعَاءُ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَا سَيَقُولُهُ حَيْثُ قَالَ. At sinimulan niya
rahimahullah, naway kaawan siya ng Allah. Ibig sabihin, si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ang Qawaidul Arba' na ito, ang apat na prinsipyong ito, sa dakilang panimula, sa malaking panimula, malaking introduction, kung saan naglalaman ito ng ad-du'a, ng panalangin para sa mga mag-aaral ng kaalaman, para sa mga talabatul ilm or tullabul ilm, at makuha ang kanilang attention tungkol sa kanyang sasabihin. Kung saan kanyang sinabi, As'alullahul Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. At inulit ni Sheikh Fawzan hafizahullah ang introduction. So hindi natin i-translate ang word by word, pero babasahin natin ang overall translation. Hinihiling ko sa Allah na mapagbigay ang Panginoon ng dakilang trono na ingatan at protektahan ka sa mundong ito at sa kabilang buhay. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, at gawin ka niyang pinagpala saan ka man naroroon. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara, at gawin ka kabilang sa mga tao kapag binigyan ay nagpapasalamat. Wa idha batuliya sabar, at kapag sila ay binigyan ng pagsubok, sila ay nagtitiis, sila ay nagtitimpi. Wa idha adhnaba istaghfar, at kapag sila ay nagkasala, sila ay humihingi ng kapatawaran. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'ada, dahil katotohanan ang tatlong ito ay mula sa mga tanda ng kasiyahan. Pagkatapos sinabi ni Sheikh Fawzan hafizahullah ta'ala, hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-Syaikh rahimahullahu likulli talibi ilmin yata'allamu 'aqidatahu yuridu bidzalika al-haqq wa yuridu bidzalika tajannubad dalali wasyirki fa innahu hariyun an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sulitin natin. Sinabi ni Sheikh Fawzan, hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-Syaikh rahimahullah likulli talibi ilmin yata'allamu 'aqidatahu yuridu bidzalika al-haqqa wa yuridu bidzalika tajannubad dalali wasyirki fa innahu hariyun an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. At ang mga bagong vocabularies dito, ang una ay likulli. Likulli. Ibig sabihin for every, para sa lahat. Para sa lahat. Dahil nakuha na natin ang first few phrases tulad ng hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-Syaikh rahimahullah. Likulli ibig sabihin para sa lahat or para sa bawat, or sa English for every or for each. Likulli para sa lahat or para sa bawat, or sa English for every or for each. Ang next na word ay yata'allamu. Yata'allamu. At ang ibig sabihin ng yata'allamu ay nag-aaral. Nag-aaral. Ang ibig sabihin ng yata'allamu ay nag-aaral or studying or who studies. Ang next na word ay aqidatahu. Aqidatahu. At ang ibig sabihin ng aqidatahu ay ang kanyang aqida, ang kanyang paniniwala. Aqidatahu, ang kanyang paniniwala o ang kanyang aqida, or sa English, his belief or his creed. His belief or his creed. Ang next na word ay yuridu. At ang ibig sabihin ng yuridu ay na nagnanais. Na nagnanais or who wants or who desires. Who wants or who desires.
At the next na word ay bidhalika. Bidhalika. Ibig sabihin, sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan nito. Or sa English, through it. Through it. Bidhalika sa pamamagitan nito or sa English, through it. Ang next na word ay al-haq. Al-haq. At ang ibig sabihin ng al-haq ay ang katotohanan. Or sa English, the truth. Ang katotohanan or sa English, the truth. At the next na word ay tajannuba. Tajannuba. At ang ibig sabihin ng tajannuba ay maiwasan. Maiwasan or sa English, to avoid. Tajannuba ay maiwasan or to avoid. Ang next na word ay ad-dalal. Ad-dalal. At ang ibig sabihin ng ad-dalal ay ang pagkaligaw. Ang pagkaligaw. Or sa English, misguidance. Kaya tulad sa Surat Al-Fatiha, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. At ang ibig sabihin ng dallin, mga naligaw, ang mga tao na naligaw. So same sila, galing sa same word. So ang ad-dalal ay ang pagkaligaw o ang kaligawan. Or sa English, misguidance. Ang next na word ay fa'innahu. Fa'innahu. Ibig sabihin ng fa'innahu ay sapagkat siya. Sapagkat siya. Or sa English, for indeed he. Sapagkat siya. Or sa English, for indeed he. Ang next na word ay hariyun. Hariyun. At ang ibig sabihin ng hariyun ay karapat-dapat. Hariyun ay karapat-dapat or sa English, worthy. Hariyun, ibig sabihin karapat-dapat or sa English, worthy. At ang next na word ay bi'an. Bi'an. At ang word na bi'an, wala itong exact na translation. So dito pwede natin sabihin, gamitin ang word na na, N-A. Or sa English, that. Na, or sa English, that. At malalaman din nyo once ita-translate natin ang buong sentence. At ang next na word ay yatawallahu. Yatawallahu. At ang yatawallahu ay pang-alagaan siya, protektahan siya. At ito ay tulad ng word na kinuha natin ay yatawallaka, an yatawallaka. Pero ang pagkakaiba ay doon ginamit ang word na or letra na kaf, yatawallaka. Dito, yatawallahu. Dhamir, pronoun na hu, ibig sabihin siya. At pangalagaan siya, protect him. At ang overall translation nito, hadhihi muqaddimatun azimatun, ito ay isang dakilang panimula. Fiha du'aun minasyaykhi rahimahullah, na kung saan naglalaman ito ng dua, ng panlangin mula kay Sheikh, naway kaawan siya ng Allah, likulli talibi ilmin, para sa bawat estudyante or para sa bawat mag-aaral ng kaalaman. Yata'allamu aqidatahu, na nag-aaral ng kanyang aqida, nag-aaral ng kanyang paniniwala. Yuridu bidhalika al-haq. Yuridu bidhalika al-haq. Saan nagnanais ng katotohanan. Wa yuridu bidhalika tajannub ad-dalali wa shirk. At nagnanais na umiwas sa pagkaligaw at shirk. Fa innahu hariyun an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sapagkat siya ay karapat-dapat na pangalagaan ng Allah sa mundo ito at sa kabilang buhay. Ulitin natin, hadhihi muqaddimatun azimatun. Ito ay isang dakilang panimula. Fiha du'aun minasyaykhi rahimahullahu likulli talibi ilm, na kung saan naglalaman ng dua mula kay Sheikh para sa bawat mag-aaral ng kaalaman. Yata'allamu aqidatahu, yuridu bidhalika al-haq.
na nag-aaral ng kaniyang akida kung saan nagnanais sila ng katotohanan wa yuridu bidhalika tajannub ad-dhalali wasyirk at nagnanais na umiwas sa pagkaligaw at shirk fa innahu hariyun an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah sapagkat siya ay karapat-dapat na pangalagaan ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. So ito ang translation ng phrase na yun. As a side note, so bakit sinabi ni Sheikh Hafizahullah Ta'ala, ibig sabihin Sheikh Fauzan, bakit niya sinabi na yata'alamu aqidatahu, na gusto nilang pag-aralan ang kaniyang akida, ang akida ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hindi ba isa sa kaida, prinsipyo ng din natin o natutunan natin ay hindi tayo pwede magtaassub. Hindi ba dapat ang sundin natin ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So bakit dito sinabi ni Sheikh Fauzan, yata'allamu aqidatahu, at bakit hindi niya sinabi nag-aral sila ng akida na nasa Quran, akida na nasa sunnah? At ang sagot dito ay dahil si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ang kanyang akida ay naaayon sa Quran at sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung sasabihin natin na ang pag-aaral ng kanyang akida, sa katotohanan ito ay ang pag-aaral ng Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hindi niya binanggit ang mga ito ayon sa kanyang sariling opinion tulad na binanggit ni Sheikh Fauzan hafizahullah ta'ala, bagkus binanggit niya ito mula sa Quran at sa sunnah. So side point lang ito para hindi malito ang iba bakit may pagkataassub ang kalam ni Sheikh Fauzan hafizahullah ta'ala. So ang next na phrase ay وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارِهِ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارِهِ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ. At ang vocabularies dito, ang una ay la sabila. Ang ibig sabihin ng la sabila ay walang paraan. La sabila, walang paraan. Or sa English, there is no way. La sabila, walang paraan. Or sa English, there is no way. At the next na word ay al-makari. Al-makari. Ang ibig sabihin ng al-makari ay mga hindi kanais-nais. Mga bagay na hindi kanais-nais. Or mga bagay na may kapinsalaan. Mga bagay na may kapinsalaan. Or sa English, pwede natin sabihin harmful things. Or things which are harmful. So ito ang ibig sabihin ng al-makari. Ang next na word ay tasila. An-tasila. Ito ang ibig sabihin ng an-tasila ay na makarating. Na makarating. Or sa English, ibig sabihin to reach. An-tasila na makarating or sa English, to reach. Ang next na word ay ilayhi. Ilayhi. At ang ibig sabihin ng ilayhi ay sa kanya or to him. At ito ay tulad na word na kinuha natin, ilayha. Ilayha. Pero ang ilayha ginagamit para sa feminine, para sa pangbabae, at ang ilayhi para sa masculine, panglalaki. Ang next na word ay dinihi. Dinihi. At ang ibig sabihin ng dinihi ay ang kanyang relihiyon. Ang kanyang relihiyon. Or sa English, in his religion. So ito ay tulad ng word na ad-diniyatu na nakuha natin previously. Dinihi, ang kanyang relihiyon. Or sa English, in his religion. Taib, ang overall translation nito, وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارِهِ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ. Kaya kapag pinoprotektahan siya ng Allah, binigyan siya ng Allah ng protection
sa mundo at sa kabilang buhay, walang anumang paraan para makalapit sa kanya ang anumang kapinsalaan, maging sa kanyang relihiyon o sa kanyang buhay sa mundo. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, kapag pinoprotektahan siya ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay, fa innahu la sabila ila al-makarihi an tasila ilayhi. Walang paraan para makalapit sa kanya ang anumang kapinsalaan, la fi dinihi wa la fi dunyahu, maging sa kanyang relihiyon o sa kanyang makamundong buhay. At the next na phrase ay qala ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. At ang first na phrase dito ay ta'ala, ang word na ta'ala. At ang ibig sabihin ng ta'ala ay ang kataas-taasan. Ang kataas-taasan. Or sa English, the most high. Kataas-taasan or the most high. Ang next na word ay wali. Waliyun. Ang ibig sabihin ng waliyun ay tagapangalaga. Tagapangalaga or a protector. Singular ito. Tagapangalaga or protector. Ang next na word ay alladhina. Alladhina. At ang ibig sabihin ng alladhina ay ng mga. Ng mga. Or sa English, of those who. Of those who. At ang alladhina, wala itong exact na translation. At previously, nakuha natin ang word na alladhi. At sinabi natin ito ay para sa singular. Ang word na alladhi, para sa pang-isahan at para sa panglalaki. Ang alladhina naman ay jam'un plural. Ginagamit para sa pangmaramihan at para sa masculine panglalaki. So, same sila pagdating sa translation. Almost similar sila. Ang next na word ay amanu. Amanu. At ang ibig sabihin ng amanu ay mga naniniwala. Mga naniniwala. Or those who believe. Those who believe. Ang next na word ay yukhrijuhum. Yukhrijuhum. Anong ibig sabihin ng yukhrijuhum? Inilalabas niya sila. Inilalabas niya sila. Or sa English, he brings them out. He brings them out. At ito ay may dalawang word, yukhriju at word na hum. Yukhriju at ang word na hum. Inilalabas niya sila. At ang next na word ay adh-dhulumat. Adh-dhulumat. At ang word na adh-dhulumat, ibig sabihin kadiliman. Mga kadiliman. Or darknesses. Darknesses. At ang word na adh-dhulumat ay jam'un plural ng word na adh-dhulmu. Ang dhulumat ay plural ng word na dhulmun. Kaya adh-dhulumat, mga kadiliman. The next na word ay an-nur. An-nur. At ang ibig sabihin ng an-nur ay liwanag. Liwanag. At sa English, light. At ito ay baliktaran ng adh-dhulumat. The next na word ay kafaru. Kafaru. At ang ibig sabihin ng kafaru, mga di naniniwala. Mga hindi naniniwala. Or sa English, those who disbelieve. Those who disbelieve. At the next na word ay awliya'uhum. Awliya'uhum. At ang awliya'u, ang word na awliya'u ay jam'un ng word na waliyun na nakuha natin bago lang. Awliya'u ay jam'un ng word na waliyun. Ibig sabihin ang tagapangalaga or the protector. So ang awliya'uhum, mga tagapangalaga nila. Mga tagapangalaga nila or their protectors. At ang next na word ay at-taghut. At-taghut. At walang specific na translation ang word na at-taghut. Sumarit ang ibig sabihin nito ay tulad na binanggit ni Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala
sa kanyang kitab na I'lam al-Muwaqqi'in. Ang ibig sabihin ng at-taghut, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang ibig sabihin ng at-taghut, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ang kahulugan ng taghut ay anumang bagay na lumampas kung saan lumampas ang isang alipin ang hangganan, ang limitasyon nito. Maging ito ay sinasamba o sinusunod sa pag-uutos. Ang kahulugan ng taghut ay anumang bagay na lumampas ang alipin, ang isang alipin ang hangganan, ang limitasyon nito, maging ito man ay sinasamba o sinusunod, matbu'un, o muta' o sinusunod sa pag-utos. Ang word na muta' sa English, ang translation nito ay to obey. To obey. Kaya ang word na taghut ay kinuha mula sa word na tagha, at ito ay tulad na sinabi, at side note ito ay tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Haqqa, inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah. Tunay na kami nung ang tubig ay tagha. Ibig sabihin, lumampas na sa kanyang limitasyon. Nag-apaw na ang tubig, ay nagdala sa inyo ng isang bagay na lumulutang, or ibig sabihin ng ship, ang barko. Or ang word na taghut, sinabi ng ibang mga ulama, ma'ubida bi ghairillahi azza wa jal wa huwa radin bihi. Ang taghut, sinabi ng ibang mga ulama, ay anumang bagay o sinumang tao na sinasamba ng ibang mga tao maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasamba ng mga tao ang bagay na ito, ang tao na ito, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa radin, habang siya ay nalulugod dito. Gusto niya itong bagay na ito. Gusto niya na sinasamba siya ng mga tao. So ito ang taghut. At sa definition nito, halimbawa si Isa alayhis salam, sinasamba siya ng mga Kristiyano. Hindi natin pwede sabihin na si Isa alayhis salam ay isang taghut. Bakit? Kasi hindi ito gusto ni Isa alayhis salam. Dahil ang definition ng taghut ay anumang bagay na sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala habang nalulugot siya dito. So side point lang yun, side benefit, para mas maintindihan natin ang word na taghut. So ang overall translation, qala ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Ang Allah, siya ang tagapangalaga ng mga sumasampalataya, mga naniniwala. Inilalabas niya sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at ang mga di naniniwala, ang kanilang mga tagapangalaga, ang kanilang mga protector, ay ang mga taghut, lahat ng mga sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ang mga naniniwala, sino ang kanilang wali, sino ang kanilang protector? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surah Al-Baqarah, verse 257. At ang ibig sabihin ng Al-Baqarah ay cow, baka. So ang next na phrase, sinabi ni Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Ang first na phrase dito ay akhrajaka. Akhrajaka. At ang ibig sabihin ng akhrajaka ay ilalabas kanya. Ilalabas kanya. Or sa English, He will bring you out.
He will bring you out. Ang next na word ay al-kufur. Al-kufru. At ang ibig sabihin ng al-kufru ay di paniniwala. Di paniniwala or disbelief. Sa English, disbelief. At ang next na word ay ashukuku. Ashukuku. At ang ibig sabihin ng ashukuku ay mga pag-aalinlangan. Mga pag-aalinlangan or mga pagdududa. Or sa English, doubts. Doubts. At ang shukuk, kung hindi ako nakakamali, ay jam'un, plural ng word na shakkun. Shakkun. At ang next na word ay al-ilhad. Al-ilhad. At ang ilhad, usually, sa mga translation na nakikita ko, ang translation nila dito ay atheism. Atheism. Al-ilhad, ang atheism or the atheism. Ang next na word ay al-iman. Ang iman ay diddul kufur. Ito ay kabaliktaran ng word na al-kufur. At ibig sabihin ng al-iman ay pananampalataya or faith. Pananampalataya or faith. Ang next na word ay an-nafi'. An-nafi'. Ang ibig sabihin ng an-nafi'u ay kapaki-pakinabang. Ang kapaki-pakinabang or sa English beneficial. Or sa English beneficial. Ang next na word ay al-amalu. Al-amalu. At ang ibig sabihin ng al-amalu ay gawain. Al-amalu ibig sabihin gawain. Or sa English, deeds or action. Deeds or action. At ang last na phrase dito sa sentence na ito ay as-salih. As-salih. Ibig sabihin ng as-salih ay mabuti. Mabuti or righteous. At ang overall translation nito, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Kaya kapag poprotektahan ka ng Allah, ilalabas ka niya mula sa kadiliman. Dhulumati shirk, wal kufr, wal shukuki, wal ilhad. Mula sa kadiliman ng shirk, ng kufur, ng di pananampalataya, ng asyukuk, pagdududa, pag-aalinlangan, at atheism. Ila nuril iman, wal ilmin nafi' wal amali salih. Tungo sa liwanag ng pananampalataya, kapakipakinabang na kaalaman, beneficial knowledge, at mabuting gawain. At mabuting gawain o righteous action. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Kaya kapag poprotektahan ka ng Allah, ilalabas ka niya mula sa kadiliman, dhulumati syirki wal kufri wa syukuki wal ilhadi, kadiliman ng shirk, kawalang pananampalataya, pag-aalinlangan at atheismo, tungo sa ila nuril imani wal ilmi nafi'i wal amali salih, tungo sa liwanag ng pananampalataya, kapakipakinabang na kaalaman, beneficial knowledge at mabuting gawain, righteous action. At ang last phrase, last line para sa araw na ito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. At ang word na bi'anna, ibig sabihin ay dahil. Ay dahil. Or sa English, is because. Is because. At ang next na word ay maula. At ang maula ay tulad, similar sa word na wali na kinuha natin kanina, ang tagapangalaga or the protector. Ang next na word ay al-kafirina. Al-kafirina or originally al-kafiruna. Ito ay jam'un ng word na kafir. Di mananampalataya or disbeliever. Disbeliever. At ang word na lahum, ibig sabihin para sa kanila. Lahum, para sa kanila. Or sa English, for them. Para sa kanila or for them. So ang translation ng aya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Ito ay dahil ang Allah, siya ang tagapangalaga ng mga
naniniwala, mga sumasampalataya. Samantala, ang mga di mananampalataya, mga di naniniwala, ay walang tagapangalaga. Surah Muhammad, verse 11. So almost similar ang overall meaning nito sa ayah kanina sa Suratul Baqarah. At kukunin natin ang overall translation sa buong phrase na nakuha natin para sa araw na ito. Sinabi ni Sheikh Fauzan, وَقَدْ قَدَّمَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ بِمُقَدِّمَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا الدُّعَاءُ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ. At sinimulan niya, rahimahullah, nawekawan siya ng Allah, para sa qawaid al-arba' na ito, sa apat na prinsipyo na ito, sa pamamagitan ng isang dakilang panimula na naglalaman ng panalangin ng dua para sa talabatul ilm, para sa mga mag-aaral ng kaalaman. Watanbihu ala ma sayaquluhu, at makuha ang kanilang atensyon tungkol sa kanyang sasabihin. Haythu qal, kung saan kanyang sinabi, As'alallahul karim, Rabbal arshil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Hinihiling ko sa Allah na mapagbigay ang Panginoon ng dakilang trono na ingatan at protektahan ka sa mundong ito at sa kabilang buhay. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, at gawin kanyang pinagpala saan ka man naroroon. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar, at gawin ka kabilang sa mga tao kapag sila ay binigyan ay nagpapasalamat. Wa idha butuliya sabar, at kapag sila ay binigyan ng pagsubok, sila ay nagtitiis. Wa idha adhnaba astaghfar, at kapag nagkasala ay humihingi ng kapatawaran. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'ada, dahil katotohanan ang tatlong ito ay mula sa mga tanda ng kasiyahan. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun fiha du'aun min asy-syaikh rahimahullah likulli talibi ilm. Ito ay isang dakilang panimula, isang dakilang muqaddima na naglalaman ng dua, panalangin mula kay Sheikh, naway kawan siya ng Allah para sa bawat mag-aaral ng kaalaman. Yata'allamu aqidatahu yuridu bidhalika al-haqq, na nag-aaral ng kanyang aqida, kanyang paniniwala, at nagnanais ng katotohanan. Wa yuridu bidhalika tajannub ad-dalali wa shirk, at nagnanais sila na umiwas sa pagkaligaw at shirk. Fa innahu hariyun an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, sapagkat siya ay karapat-dapat na pangalagaan ng Allah sa mundo ito at sa kabilang buhay. Wa idha tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, fa innahu la sabila ila al makarihi an tasila ilayhi. Kapag protektahan siya ng Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay, walang anumang paraan para makalapit sa kanya ang anumang kapinsalaan, la fi dinihi wala fi dunyahu, maging sa kanyang relihiyon o sa kanyang makamundong buhay. Qala ta'ala, sinabi ng Allah ang kataas-taasan, Allahu waliyul ladhina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, walladhina kafaru awliya'uhumut taghut. Ang Allah ang tagapangalaga, ang protector ng mga sumasampalataya, mga naniniwala. Inilalabas niya sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at ang mga tumatanggi, ang mga hindi naniniwala, ang kanilang mga awliya, tagapangalaga, ay ang mga taghut. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Kaya kapag poprotektahan ka ng Allah, ilalabas ka niya mula sa kadiliman. ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ. Kadiliman ng shirk, ng kufr, ng di pananampalataya, ng pag-aalinlangan at atheismo. Ila nuril imani wal ilmi nafi'i wal amali salih. Tungo sa liwanag ng pananampalataya, kapakipakinabang na kaalaman at mabuting gawain. Dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Ito ay dahil ang Allah, siya ang tagapangalaga ng mga sumasampalataya, mga naniniwala, samantala ang mga di mananampalataya, mga di naniniwala, ay wala silang tagapangalaga. At dito tayo magtatapos. Wa naktafi bihadhal qadar. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.